The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple there, whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Yesterday we celebrated the feast of the exaltation of the cross. Today we celebrate Mary, Our Lady of Sorrows, the woman standing at the foot of the cross. Mary is a very brave woman, matapang. Nag-isa siyang nakatayo sa paanan ng krus. Hindi niya iniwan ang kanyang anak. Yung iba, yung mga lalaki ngayon, nagsipagtakbuhan, yung mga apostoles na wala. Sabi nga nila, at that extreme crisis of our salvation, the last man standing was a woman. Matapang si Maria. Nanindigan. Nakatayo sa paanan ng krus. Upang manindigan, dapat matapang ka. Kasi maaring maiwan ka na lang mag-isa. Brave persons, they stand up for the truth. They stand up for justice. Kahit nangahulugan na mag-isa ka na lang. Kasi maaring kung manindigan ka, you'll be swimming against the tide. Makasalungat mong karamihan. Kung manindigan ka halimbawa, lahat ay nagsisinungaling, manindigan ka sa katotohanan. Maring mag-isa ka. Lahat ay gumagawa ng masama. Manindigan ka naggagawa ng mabuti. Maring mag-isa ka na lang. Lahat ay nagnanakaw. Manindigan kang maging tapat. Maring mag-isa ka na lang. Lahat ay nagiging mayabang, manindigan kang magpakababa. Maring mag-isa ka na lang, kaya matapang ka. Kung lalambot-lambot ka at wala kang prinsipyo, hindi ka maaring manindigan. You have to be strong in order to stand up. Si Maria nakatayo sa tabi ng krus. Nanindigan. Saan niya kinuha yung lakas niya upang natiling nakatayo sa paanan ng krus? Dapat malalim ang iyong ugat upang manatiling nakatayo. Sa likuran ng simbahan, maraming mga puno dyan, mga akasya. Iba dyan, mas matanda pa sa akin Baka butang 100 taon Nakatayo pa rin. Dami ng bagyo lalakas na hangin. Nakatayo pa rin. Mga puno dyan sa likod. Bakit nakatayo? Kasi malalim yung ugat. At paano nagiging malalim ang ating ugat? No, ako'y batang pare, sa seminaryo namin sa Calamba, nagtanim ako ng mga puno. Mangga, santol, kaimito, at nang malaki na ganyan yung mga puno. Nang tag-init, yung walang ulan, abay dinidilig ko. At sabi ng mga kaibigan kong nakakaalam sa pagtasyon niya, Father, pag masyadong dinidilig yung mga puno na nakataas kapag tagtuyo o tag-init. Kasi pag didilig mo yan, yung tendency nila, aakyat yung ugat. Kasi pag buhos mo ng tubig, habulin nila yung ugat. Kaya sinasalubong nila yung ugat. Kaya naging mababaw yung ugat. Pero hayaan mo lang, Father, kanya mo diligin. Kasi pag tagtuyo, pababa ng pababa yung tubig, kayong ugat, hinahabol niya rin yung tubig, kaya palalim siya ng palalim. Kaya pagdating ng tag-ulan, ng bagyo, hindi nabubuwal. Bakit? Malalim yung ugat, sapagkat ang daming tagtuyo at tag-init na dinaanan. At katulad din natin, sino sa atin na piling nakatayo sa gitna ng mga pagsubok sa buhay?
Yung ang daming tagtuyo at tag-init na dinaanan. Sanay sa hirap, lumaki sa responsibilidad, nakaranas ng taghirap, taggutom at kawalan. Kaya eto tayo, nakatayo. Malalim ang ugat. Si Maria, malalim ang ugat sapagkat nakaugat siya kay Kristo. Mary remained standing because she is deeply rooted in Christ. Dapat nakaugat din tayo kay Kristo. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong bagyo sa ating buhay, kung nakaugat tayo kay Kristo, makakayanan natin. Kahit mabuwal tayo, babangon pa rin tayo. Malalim yung ating ugat. At yung mga, nakita ko rin, yung mga puno dyan sa likod, yung nakatayo pa rin yan, nakatayo lang sila, hindi lang para sa sarili nila. Nagbibigay yan ng lilim eh. Kaya maraming mga tao dyan, pagkatag-init, natin ginagawa yung way of the cross eh. Kaya sumisilong tayo sa lilim ng mga puno eh. So they don't stand for themselves alone, but they stand for others. Ibig sabihin, the life is not only for them. Sabi, yung panindigan mo, hindi lang para sa sarili mo. Para sa iba, lalong-lalo na ang nangangailangan ng tulong. May narinig akong kanta ha. Sabi, kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Nang sa ganun, makita nyo ang paghihirap sa inyong paligid. Makita mo kung sinong nagugutom, kung sinong lubog sa baha, kung sinong may sakit, kung sinong mahihirap. Ibig sabihin, pag nakatayo ka, nakikita mo kung sinong nangangailangan ng tulong mo. Remember the incident sa the wedding at Cana? Si Maria, unang nakapuna, na wala ng alak. Ibig sabihin niya, nakatayo siya. Hindi siya nakaupo bilang isang bisita. Nakatayo siya, parang servidora. Titingnan anong kailangan niya dyan. Nagmasdan niya yung paligid niya. Sino nang kailangan ng tulong dyan? Anong wala dyan? Yan ang kainaman kapag malalim yung ugat mo. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Matalas ang pakiramdam. Nakakaramdam ka kung sino nangangailangan sa paligid mo. Yan si Maria. Babaeng matapang, malalim yung ugat, marunong manindigan. Malalim yung kanyang ugat sapagkat nakaugat sa kay Kristo. At dahil nakaugat sa kay Kristo, mana siya sa kanyang anak. Bakit sabi natin, ay, yung anak ng nasa nanay. Iba ito, si Maria, mana sa kanyang anak. Paano? Jesus said, I came to serve, not to be served. Ginaya ni Maria. Nanindigan upang maglingkod. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal at sa kay Birheng Maria, Our Lady of Sorrows, nasa gitna ng mga bagyo, pagsubok sa buhay, mga problema natin, sa labas at sa loob, matili tayong makatayo. We remain standing because we are deeply rooted in Christ.